po si Toto, 11 taong gulang. 5 po kami sa bahay, si nanay, si tatay, tsaka po yung 2 kong kapatid. Doon po kami nakatira sa gilid ng ilog. Pasensya na po wala po kasi kaming kuryente, wala rin po kaming tubig, CR, tsaka may basura po. Wala po kasing trabaho mga magulang ko Kaya ayun, lagi po akong namamalimos sa lansangan. Ang tawag sa mga gaya ni Toto ay mga CISS, Children in Street Situations, o mas kilala rin sa tawag na Street Children. Mga batang madalas na nasa lansangan o ibang pampublikong lugar. Ang akala ng iba, lahat ng CISS ay mga batang pariwara, mga walang magulang o kaya ay mga kriminal. Hindi maitatangging ang ilan sa kanila nalululong sa masamang bisyo gaya ng iligal na droga o kaya ay napipilitang magnakaw para may makain sa araw-araw. Pero ang totoo, marami sa kanila nag-aaral naman at may bahay na nauuwian. Dala lang ng kahirapan o kaya ay sa karahasan sa loob ng tahanan, kaya mas pinipili nilang maglagi sa lansangan. Ang iba naman, sa kalsada talaga nakatira ang buong pamilya. Gaya ng mga batang Sama Badjao, nasalat sa magandang kapalaran, ultimo papel ng kapanganakan. Kung minsan pa nga, palipat-lipat sila habang naninirahan sa karitong digulong. At dahil walang sapat na pera, karaniwan silang makikitang naghahanap buhay sa labas gaya na lamang ni Toto. Walang trabaho si nanay. Si tatay naman, paminsan-minsan lang makadilihensiya bilang trabahador. Kaya po ako namamalimos. Di ko po sinasabi kina nanay at tatay kasi baka pagalitan ako. Pero gusto ko po kasing makatulong sa pamilya namin. Ang ibang batang gaya ni Toto, kung hindi namamalimos, nagbebenta ng pagkain sa lansangan, makatulong lang sa kanilang magulang na matustusan ang kanilang pangangailangan. Wala pang tiyak na datos ang gobyerno kung ilan nga ba ang maituturing na CISS sa buong bansa. Pero sa pagtataya ng Life Bank Foundation at Social Weather Stations noong 2019, di bababa sa 369,000 ang bilang ng mga CISS sa bansa. Kung tutuusin, wala namang ipinagkaiba si Toto sa ibang bata. Sadyang mas madalas lang siyang nasa lansangan. At gaya ng ibang mga bata, si Toto ay may mga karapatan at dapat gabayan. Paglaki ko, gusto ko pong maging pulis kasi gusto ko pong hulihin yung masasamang loob. Delikado po kasi dito sa lugar namin. Marami pong nakatirang adik. Pero ano man ang sitwasyong kinalalagyan ng isang bata, naiipit man sa krimen o hindi, nag-aaral man o walang pinapasukan, naglalaro man o naghahanap buhay sa lansangan, may mga pangarap rin siyang nais matupad. May karapatan pa rin siya sa isang maayos na buhay at magandang kinabukasan na dapat isinusulong hindi lamang ng kanyang pamilya kundi maging ng buong komunidad kasama ang pribadong sektor at pamahalaan.